Acts chapter 20. Let's read responsibly. Acts chapter 20, starting in verse 17 down to the last verse 38. All right? Are you there? Acts chapter 20 in verse 17, the Bible says, "And from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. And they would come to him and said unto them, You know what the first day that I came to Asia, what manner I have been through the season, serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept up nothing that was profitable unto you, but what I've showed you and have told you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greek repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the thing that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bands and afflictions abide me. None of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. And now, behold, I know that ye all among whom I have gone preaching the kingdom of God shall see my face no more. For I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Take heed therefore unto yourself and to all the flags for the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he purchased with his own blood. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also that ourselves men arise speaking perverse things, to draw away disciples after them. Therefore watch and remember that by the space of 3 years I ceased not to warn everyone night and day with tears. Now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all that them are sanctified. I have coveted no man's silver or gold or apparel. Yea, ye yourself know that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, It is more blessed to give than to receive. And when he had thus spoken, he kneeled down and prayed with all them. And they all wept sore and fell on Paul's neck and kissed him. Sabay-sabay po tayo sa verse 38. Sorrowing most of all that the words which they spake, that they should see his face no more. And they accompanied him unto the ship. Alright, tayo po sandaling pumikit at manalangin. Nagilang Diyos, among makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Muli po kami makapag-aaral ang inyong mga batang salita mula sa Book of Acts. And I pray na patuloy po kayong paunahan, Panginoon Diyos, sa pagkakataong ito. Kayo po, Panginoon Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang bibig ng lingkod at abutin mo po, O Diyos, ang aming pangangailangan pang-espiritual sa umagang ito. O God, bigyan mo po kami ng maayos na internet connection, ganun din po ng maayos na sound system. So ganoon, ay makakarating po ang inyong mga salita ng maliwanag sa bawat isa. At maunawaan po namin ang inyong mensahe. At ano man po maunawaan po namin sa inyong mga salita ay tulungan nyo rin po kami ito'y maisabuhay. O God, salamat po, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang iyong mga salita sa umagang ito. Pagpalain mo rin po ang aming pastor
na gamitin mo po siya mightily sa iyong gawain at make him a blessing, a channel of blessing sa iyong mga anak. At ganito po ang bawat preacher na nakatayo ngayon sa pulpito at nangangaral yung salita. Gamitin mo po ang bawat isa po sa amin para maabot ang pangangailangan ng inyong mga anak at ng mga taong Panginoon Diyos na nasa paligid po namin sa aming areas of responsibility. Okay, salamat. Pinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo at patawad muli sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po yung aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. All right, I hope you're ready. Yeah. Pakiramdam ko naglalabo yung aking salamin. No? O yun talagang mata ko na. Nalalabo na sa gutom. No. So, ang ating pag-uusapan ngayon is about the testimony of the Apostle Paul. Paul's greatest testimonies and exhortation. Yan ang pag-uusapan po natin ngayon. Maaring pag-uusapan natin sa umagang ito about his testimony. At mamayang hapon about his exhortation. From this particular context. No? Thank you. Alright, tulad kanina, last week pa natin pinag-uusapan ng Book of Acts. This is about the propagation of the church. Kung saan nag-scattered, lumaganap ang salita ng Diyos. Maraming churches ang na-establish, no? Because of the preaching of the Word of God, because of the gospel. No? Ayun naman ang dala-dala ng bawat Kristiyano. At ito yung dala ni Peter when he preached sa 3,000 people in Acts chapter 2. 3,000 people got saved and added to the church. And then this time, ito na yung ministry ni Paul nung siya ay na-convert on the way to Damascus ay ito ang kagandahan. Tignan, babalikan natin kung paano na-convert si Paul. Sa chapter 9, nung siya ay kinatagpo ng Panginoon, sabi niya kanya ng Panginoong Jesucristo, and as he journeyed, sa verse 3 ng chapter 9, he came near Damascus, and suddenly there shined around about him a light from heaven, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, it is hard for thee to kick against the prick. Mahirap sumipa sa matulis. So, and he trembling and astonished said, Lord, ito magandang response ni Paul sa Panginoon, what will thou have me to do? Lord, Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it came and shall be told thee what thou must do. Yan, nakita niyo ba? Yung response ni Paul, nung siya'y kinatagpo ng Panginoon, tinanggalan siya ng paningin for 3 days, at kinausap siya ng Panginoon, bakit mo ko pinapersecute, Paul? Hindi kita kilala, Panginoon, sino ka ba? Ako ang Panginoon, ako si Jesus, whom thou persecutest. Mahirap sumipa sa matulis, hindi mo kaya makipaglaban against the flow. Mahirap lumangoy sa against the river flow. Di ba, no? So, the same thing, ibig sabihin, it's so hard to kick against the prick. Mahirap sumipa
sa pako na nakatiwarik, ikaw lang ang masasaktan. So, ibig sabihin, you cannot go against God. Sinasabi ng Panginoon kay Paul, hindi mo ko pwedeng kalabangin, Paul. So, kaya ang sabi ni Paul, nung na-realize niya, Diyos na tong kalaban ko. Kaya ang sabi niya na lang, Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko? No? Kung naunawaan natin na mahirap makipaglaban sa Diyos, sabi nga ni Pastor Hill, mas magandang kakampi mong Diyos kaysa kalabanin mong Diyos. Kasi pag kakampi mo ang Diyos, kalaban mo ang Diablo, mas malakas ang Diyos sa Diablo. Kaysa kalabanin mo ang Diyos, wala ka ng kakampi. Kakampihan ka ng Diablo, no much naman ang Diablo sa Panginoon. No. So it's really so hard to kick against the freak. No? Kaya napakahalaga na mag-response tayo ng katulad ng response ni Paul. Panginoon, anong gusto mong gawin ko? After realizing na hindi natin kayang makipaglaban sa Diyos, tatanungin lang natin ang Panginoon, Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko? Sabihin lang naman, sumunod ka sa akin. May maliwanag na instruction ang Diyos kay Saul, kay Paul, na tinawag niya later on na Paul, na magpapaliwanag sa kanya, na pupunta sa tao na kung saan magpapaliwanag sa kanya ng kalooban ng Diyos para sa kanya. At yun nga ang ginawa ni Paul. No? And that's the good thing na pwedeng mangyari sa atin. No? Isang magandang testimony ni Paul na bagamat siya, inaamin niya sa sarili niya before siya maligtas, I am the chiefest, I am the sinners, the wicked among sa lahat ng tao. No, siya yung pinakamasamang tao, pakiramdam niya siya ang pinakamasamang tao. Pero nung siya naligtas, kaya inilaan niya na yung kanyang buong buhay sa Panginoon. Kaya ang tanong niya sa Panginoon, Panginoon, anong gusto mong gawin ko? And ginawa nga ni Paul. No? Tayo, pwede ba nating tanungin ng Panginoon, Panginoon, ano bang gusto mong gawin ko? Sinasabi na nga sa iyo ng Panginoon, matagal ka na niyang tinatawag, full-time in the ministry, tanong ka pa rin ng tanong ngayon. Matagal ka na nga sinasabi ng Panginoon, mag-aaral ka sa Bible School ngayon, hanggang ngayon, nag-iisip ka pa rin, mag-aaral ba ako o hindi? Matagal nga tinatawag ng Panginoon, mag-join sa choir, pero mag-join nga kaya ako o hindi? No. So, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam, nung buhat nung ikaw ay naligtas, merong bagay na pinagagawa sa iyo ang Panginoon na I hope ay nakita mo na ngayon. Kung matagal-tagal ka na rin lang Kristiyano, nakita mo na yung kalooban sa iyo ng Panginoon kung bakit ka naririto. Hindi ka naligtas para lang maupo dyan at magbutas ng upuan at sumira ng upuan hanggang sa yung electric fan maubusan na ng LC. Andyan ka pa rin. No? Nilagay ka ng Panginoon dito dahil may gustong ipagawa sa iyo ang Panginoon. Ang tanong ko, willing ka bang sumunod sa Panginoon? Amen. Eh, willing ka naman palang sumunod. Bakit hindi ka pa rin sumusunod hanggang ngayon? Ha? No. Ikaw lang at ang Diyos nakakaalam niya. But about the testimony of the Apostle Paul, one of the greatest testimony, meron akong nilista ritong 7. Of course, nauna na yung magandang testimony niya. Sasabihin niyang, Panginoon, ano gusto mong gawin ko? At nung sinabi ng Panginoon, ganito ang gawin mo, sumunod siya. At from then, the same chapter, he boldly preached the gospel. Nagpapatotoo na siya. Ako'y naligtas na at binago na ng Panginoon. Ha? Hindi na ako ang dating Saul. I am now Paul, the apostles of the Lord Jesus Christ. He boldly preached the gospel. Ha? Kaya yun ang magandang patotoo ni Apostol Pablo. But here's the thing, from our context. In chapter 20, in verse 19, sabi ni Paul, pagkatapos niyang pumunta sa church at Ephesus, at pinatawag niya sa verse 17, pinatawag niya yung mga elders of the church. And then sabi niya sa verse 19, serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptation, which befell me by the lying in wait of the Jews. Sinasabi ni Paul,
I serve the Lord with humility. He serves the Lord with humility. No? Yun ang susi ni Paul kung bakit siya nakatapos ng kanyang kurso mamaya sa verse 24. No, naglingkod siya sa Panginoon with all humility. At pinapatotohanan niya sa elders of the church of Ephesus. Pinatawag niya yung mga elders. For the span of 3 years, hindi ako huminto. Pero ako ay nakita niyo naman yung aking pagpapakumbaba sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam ni Paul na yung pagpapakumbaba ay napakahalaga sa paglilingkod sa Panginoon. Bagay na nahihirapan tayo. Makinig. Listen, dito tumingin. Wag sa katabi. Huwag makipag-usap sa katabi. Dito tumingin. Para may matutunan at para merong aalingaw-ngaw sa iyong tainga pag ikaw ay may narinig at meron kang naintindihan. May magpapaalala sa iyo na ang paglilingkod sa Panginoon ay kailangan ang pagpapakumbaba. Yan yung testimony ni Paul. No? Pero yan ang minsan nakakalungkot sa atin, mga Kristiyano. No? Minsan tayo ay merong tinatawag na spiritual pride. We thought, akala natin na mas dahil marami tayong alam sa Biblia, hindi na tayo may correct, hindi na tayo pwedeng i-correct. No? Pero tayo, maging si Pastor Hill, ay laging open sa correction pagka ang salita ng Diyos na ang nagsasabi. Dapat open tayo sa rebuke, open tayo sa exhortation, open tayo sa correction. Yan lang ang ibig sabihin ni Paul sa kanyang testimony. No? Serving the Lord with all humility of mind. Kaya nga siya nagsabi na, keep this mind be in you, which is in Christ Jesus. Ilagay natin sa ating kaisipan yung kaisipan ng Panginoong Jesucristo para matuto tayong magpakumbaba sa harapan ng lahat ng tao. Because we cannot serve God with our pride. Kailangan talaga natin ng pagpapakumbaba. No? Kaya nga sabi, prinsipyo ni Pastor Hill, kaya siya nakatagal sa ministry from the very start na kanyang pag-minister is pride, humility, and determination. No? Walang puwang ang pride sa bawat mananampalataya, lalo na sa mga manggagawa ng Panginoon. Amen. We need to be humble. Matuto tayong magpakumbaba kung ang Diyos nga ay nagpakumbaba, iniwan niya ang kanyang trono sa langit at nagpakumbaba para lamang tayo abutin, para lang tayo magkaroon ng tunay na buhay, na enjoyable life, na yung masaya tayo nakakapaglingkod sa Panginoon dahil alam natin na tayo yung nagpapasakop sa Panginoon, tayo yung nagpapasakop sa banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Minsan, alam mo, yan ang kalaban natin. And by the way, yan naman talaga pangunahin nating kalaban. Kristiyano man o hindi Kristiyano, tayo ay talaga taong punong-puno ng pride. Inamahan natin sa tatay natin dati yan eh. Di ba? Yung tatay natin, author ng pride eh. Kaya nga siya nasipa sa langit eh. Napunta rito. Andyan sa tabi mo ngayon, no? No, hindi yan katabi mo. Andyan lang sa pagitan nyo. No? Tinatapik-tapik ka, inihip-ihipan yung mata mo, tignan mo, inaanto ka na. No? Siya yung author ng pride, sabihin sa'yo, huwag ka nang makinig. Narinig mo na yan eh. Paulit-ulit na yan sinasabi ni Pastor eh. Hanggang ngayon ba? Yan na naman. Pride pa rin. Humility pa rin. Huwag na. At yan ang magsasabi na ikaw nga ay may pride. So, we need humility. Humility in mind, like the Apostle Paul. No? Pinasabi niya sa mga elders of the church at Ephesus,
serving the Lord with all humility in mind and with tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. Bagaman siya well persecuted ng mga kapwa niya, mga Hudyo, pero yung kanyang pagpapakumbaba, yung kanyang pagtangis, yung kanyang anumang temptasyon ang dumaan sa kanya, ay nandun pa rin yung kanyang pagpapatuloy. Bakit? Anumang dumaan sa kanya, nagpapatuloy siya dahil sa kanyang pagpapakumbaba. And besides, wala naman tayong dahilan para tayo ay magmataas sa Diyos. We're not better than God. No? Kaya wag mong pilitin yung gusto mo sa gusto ng Panginoon. Amen. Wag natin pagpilitan yung gusto natin sa hindi naman gusto ng Panginoon. Kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin, dun tayo. And that's good. Yan ang mabuting bagay. Magsumunod tayo sa Panginoon na mayroong pagpapakumbaba. Tingnan sa verse 20. And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house. Paul exerted all effort to disciple them. That's the second thing. No? Sinasabi ni Paul, I exerted all effort to disciple you. Lahat ng aking lakas ay ibinigay ko, ginawa ko, lahat ng pamamaraan para kayo ay turuan. Bahay-bahay, pinupuntahan ko kayo at tinuturuan kayo publicly o sa bahay niyo man, tinuturuan ko kayo at hindi ako tumigil, hindi ako napagod magturo sa inyo. And that's the Apostle Paul. That's testimony of the Apostle Paul. One of the great testimony, Apostle Paul. He exerted all his effort to disciple the disciple. No? Pero madali tayong mapagod sa pagtuturo. Lalo na pag matigas ang ulong bata. No? Mabilis tayong mapikon dyan. Na? Minsan nga, kasi alam mo kung bakit tayong napipikon sa bata na makulit? Kasi mas makulit ka sa bata. Naaangasan yung kulit mo. No? Kaya gusto mo nang batukan. Minsan, nang babatok pa nga talaga. Pero huwag niyong gagawin yan. No? Gawin natin ang lahat ng pamamaraan na katulad ng ginawa ni Apostol Pablo. Binigay niya na ang lahat. Binigay niya ang kanyang buong kalakasan, buong buhay niya para lang magturo sa mga disciples para sila ay matuto at lumakad ng katulad ng pagpamumuhay ni Apostol Pablo. Amen. Siya sabi niya, maliwanag doon sabi niya eh. How I kept back nothing that was profitable to you, but have showed you, no, and have taught you publicly. Pinakita ko sa inyo, tinuruan ko kayo sa expose man o sa bahay-bahay man, tinuro ko sa inyo ang tamang pamumuhay ng bilang mananampalataya, bilang mga discipler. And by all means, discipler naman talaga tayo. Tayo naman talaga ay mga teacher, lalo tayo mga magulang. Meron tayong mga anak na dapat turuan. So huwag tayong mapagod sa pagtuturo sa ating anak. Responsibilidad natin yan mga magulang. Lalo na tayo mga tatay. Tayo ang naatasang magturo sa ating mga anak. Huwag tayong mapagod sa kanilang sa pagtuturo sa kanila para sila ay mamuhay ng tama sa harapan ng Panginoon. Pero paano natin sila tuturuan kung tayo mismo hindi natin maturuan yung ating sarili? Kaya nga yung salitang disciple, ang ibig sabihin niyan ay disiplinahin mo yung sarili mo. Pasundin mo yung sarili mo. If you cannot discipline yourself, you cannot disciple others. Kaya tayo muna. Dapat tayo muna ang marunong tayong magulang. Tayo muna ang dapat sumusunod sa Panginoon. And lead them. Yung ating mga pinapasunod, ililid talaga natin sila kung paano tayo sumunod sa Panginoon.
Kita mo, kahit hindi ka magsalita, basta ipakita mo sa kanila yung ginagawa mo, susundan nila yung ginagawa mo. Kaya huwag kang magtaka pag yung anak mo, wala pa sa tamang edad, marunong na manigarilyo. Ako natuto akong manigarilyo, nasa high school ako eh. Bakit? Hindi naman ako tinuruan ng tatay ko, pero nakita ko sa tatay ko. Kaya kung anong gusto mong matutunan ng anak mo, pakita mo lang kahit hindi mo sabihan. Gagayahin ka. Di ba, no? Tapos ayaw natin makita yung anak natin na matigas ang ulo, ayaw natin makita na humawak ng sigarilyo o humawak ng alak, ayaw natin makipagbarkada. Pero tayo naman, yun naman ang pinapakita natin sa kanila. Pag dumating yung barkada mo sa bahay, may offer kang masarap na pulutan, tapos yung anak mo naman walang ulam. Di ba? Kaya yung anak mo, bawat puha mo sa pulutan, nakikilunok na lang. Susubuan ng kanin. Kasi walang ulam yung anak mo, pero ikaw masarap ang pulutan. Amen. Parang yung naalala ko yung joke ni Pastor Ed eh. Alam mo, kung ayaw natin, yung ating mga anak, gusto natin matututuruan talaga natin sila. Pag hindi, may ibang magtuturo sa kanila, sabi ko sa inyo. No? Sabi ng isang nanay, sa anak niya na mag-i-exam kinabukasan. Sabi niya, pag ikaw bumagsak ulit sa exam mo bukas, pag ikaw bumagsak ulit sa exam mo bukas, huwag mo na akong kilalaning nanay, ha? Naintindihan mo? Opo. Kinabukasan, nag-exam yung bata. Ipag-exam ng bata, pagdating sa bahay, sabi ng nanay, kumusta yung exam mo? Ha? Kumusta? Pasado ka ba? Sabi ng anak sa kanya, sino ka ba? Inunahan niya na yung nanay niya. Sino ka ba? Ibig sabihin siguradong bagsak. Yung iba, late na kukuha eh. Naglo-loading. Mahina yung signal. No? Kaya mga magulang, responsable tayong turuan sila para hindi tayo itatatuan ng ating anak. Sasabi-sabihan mo, huwag mo kong kilalanin na pag pumagsa ka. Hindi unahan ka niya. Sino ka ba? Kapatid, mga magulang, it is our responsibility. We need to exhort our effort to disciple them. Ibigay natin yung buong kalakasan natin para lang sila ay maturuan. It is our responsibility at accountability natin sila sa Panginoon. No? Kaya wag natin nahayaan na sila ay turuan ng iba. Pag hindi tayo nagturo sa kanila, iba ang magtuturo sa kanila. Saan ba sila natutong magbisyo? Hindi naman sa bahay, sa labas ng bahay. Saan ba sila natutong text-text, makipag-chatmate, makipag-boyfriend, makipag-girlfriend? Sa labas ng bahay. O, sa loob man ng bahay, akala mo nandyan lang. Pero ang pagkakamali mo magulang, nasa loob nga siya ng bahay palagi, pero binigyan mo naman siya ng cellphone. Pinabayaan mo siya magsisinelphone sa bahay. Nasa loob nga siya ng bahay, pero yung isip niya nasa labas ng bahay. Kung sino-sino yung kausap niya sa labas ng bahay. Bakit? Pinabayaan mo siyang magsisinelphone. I hope you're listening. Kaya kasalanan mo yan magulang. Kung yung anak mo ay natutong makipagkaibigan sa labas. O natutong makipag-boyfriend, makipag-girlfriend sa labas. Kasi hinayaan natin silang magsisinelphone. Kaya habang bata pa yan, habang nasa puder mo pa, tanggalan mo na ng cellphone. Hindi nila kailangan ng cellphone. Hindi nila kailangan ng cellphone, di ba? Oo. Tanggalin yung cellphone sa kanila. Wala naman silang business eh. Tapos parang mas busy pa sila sa atin. Pagdating mo nga sa bahay, hindi sila makapag-bless. Bakit busy sa isang sulok ng bahay mo? Anong ginagawa? Nag-i-NML.
kung sino-sinong kausap. Ang daming girlfriend, ang daming boyfriend. Pakaligaw-ligaw, pa-boyfriend, pa-girlfriend, tapos kain mo nga, hindi mo nga mapakain yung sarili mo. Yung kinakain mo nga, trabaho pa ng tatay mo, trabaho ng nanay mo. Pambihirang yan. Tapos ayaw mong sumunod, ayaw mong magpaturo sa magulang mo. Magulang, let's exert our effort, all effort to disciple them. And besides my family, my disciple. Our family is our first disciple. Let's exert all our effort para ituruan sila. Kaya nga yung programa ng ating church ay nakakatulong sa pagdidisciple sa kanila. Yung mga programa na yan sa ating multimedia, makakatulong yan. Kaysa naman mag-ubos ka ng load kung saan-saang games na yan. O magsasurfing ka sa YouTube na yan. Sa Facebook na yan. Na wala namang kapararakan. Bakit hindi ka nalang mag-tune in sa mga programa natin? Huwag mong aksayahin yung load mo. Gawin mong profitable yung load na yan. So magulang, tayo ang responsable sa kanila. Let's exert all effort to disciple them. Yan ang sabi ni Paul. And how I kept back nothing that was profitable unto you. Hindi niya pinagkait yung alam niyang kapaki-pakinabang sa kanyang mga disciple. Huwag rin natin ipagkait yung alam natin kapaki-pakinabang sa ating mga anak, magulang. Magulang, kausap ko. Huwag natin siyang i-withhold. No? Let's exert all effort to disciple them. And then in verse 21, sabi ni Paul, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Paul both testify how he repented and have faith in God. Si Paul ay nagtetestify boldly kung paano siyang nagbago ng kanyang kaisipan at paano siyang nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Yun ang sinasabi niya sa mga elders of the church at Ephesus. Nakita niyo naman yung pananampalataya ko, kaya nga siya mismo nagsabi, follow me as I follow Christ. Hindi mo masasabi yan kung hindi ka naman talaga sumusunod sa Panginoon. Hindi tayo naniniwala sa prinsipyong just follow what I do, just follow what I say, don't follow what I do. Gawin mo yung sinasabi ko sa iyo dahil tama itong sinasabi ko, huwag mo lang gayahin yung ginagawa ko. Hindi tayo naniniwala dyan. Dahil kung ano yung sinasabi natin, yun ang ginagawa natin. That's the best leadership traits na pwede nating ipakita, ipamulat sa ating mga anak. Just like the Apostle Paul, he boldly testified how he repented and have faith in God. Makita naman natin si Paul, hindi niya na naisipan ang makamundong bagay after his conversion. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy siyang nag-evangelize ng mundo. Pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Hindi niya na binigyan ng pansin yung kanyang sariling pangangailangan. Kundi yung ministry na lang ang laging nasa isip niya. Kasi ito yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Ito ang pinapagawa sa akin ng Panginoon. Yun lang ang ginawa niya hanggang sa kanyang kamatayan. Tayo nga, ang daming beses na natin nag-backslide Ang daming beses na natin tumalikod sa Panginoon. Hanggang ngayon ba naman? Buti pa si Peter nung nag-backslide, isang beses lang after na siya ay nakabalik. Tuloy-tuloy din ang kanyang pag-preach hanggang sa kamatayan. Tapos tayo, para tayong dancing light, patay sindi. Sa church, patay sindi. Prayer time, patay sindi. Bible reading, patay sindi. Paano tayo
paniniwalaan ng ating mga anak. Dati-rati, dinadala natin sila sa church. Tapos tumigil tayo. Siyempre, alangan namang magcha-church sila na wala ka. Tigil kayo pare-parehas. O, na-revive ka na naman, nakapakinig sila, balik na naman sa church. Pipilitin mo yung anak mo, ganun lagi. Hanggang yung anak mo, magsasawa ng sumunod sa'yo. Hanggang kailan kaya tayo dito, tatay? Hanggang kailan kaya ulit tayo dito, nanay? Pero kayo mga anak, na wala kayong magulang dito, makinig. Matuto makinig. Paano ka matututo kung hindi ka marunong makinig? Ha? Paano ka matututong paano ka magtuturo kung ikaw ay hindi matututo dahil sa pakikinig? Ha? Sige. Sumunod. Nagtataka lang talaga ako. Ako, matagal-tagal akong nag-usher sa Taguig eh. No, sa usher security. Sa lawak ng lote natin doon. At doon ako sa dulo, nakapesto sa usher's table. Pinipilit ko makinig kay pastor. No, pinipilit ko makinig. Gusto kong kuhanin lahat ng sinasabi ni pastor. No, nag-a-usher ako noon. Pero nahihirapan nga ako. Gusto kong makinig, nahihirapan ako. Kaya panalangin, paano kaya ako mapupokus sa pakikinig? So, later on, dinala ako sa harapan. Diyan, sa harapan na yan. Tuwan-tuwa ako. Close in security ako dyan sa harapan. At least nakakapakinig ako sincerely. Tapos ikaw na nandyan na, hindi ka makikinig. Anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Wala ka ba talagang interes sa salita ng Diyos? Ba't ka pa pumunta sa church kung wala rin lang? Doon ka na lang sana sa bahay, natulog ka na lang. Kesa nandyan ka sa upuan, tapos i-istorbuhin mo yung seryosong nakikinig. Ay nako anak, kung anak kita, pinalo na kita. Antayin mo ako mamaya. Kaya anak, kung hindi man kayo, sabi ko nga kung wala man kayong magulang dito, pero kayo'y nakakapakinig ng salita ng Diyos, hindi masamang magturo sa magulang na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Ikaw ang nakakaalam ng salita ng Diyos Pero anong ituturo mo kung pagdating sa church, tutulugan mo, kikwentuhan mo yung katabi mo? Anong matututunan mo? Anak? Di wala. Kaya walang pagbabago. Walang pagbabago yung buhay natin. Sinasabi ko na nga sa inyo, this is the greatest testimony of the Apostle Paul. Binabaybay natin yung bawat testimony, yung sarili niyang statement na nangyari talaga sa buhay niya. Dahil sinasabi niya, he serves the Lord with all humility. He exerted all effort to disciple the disciples, and he boldly testified how he repented and how faith in God. How he showed his faith in God. Tapos ikaw, na imbis na makinig para matuto mula sa patutuo ni Apostol Pablo, hindi ka interesado. Kung hindi ka interesado sa salita ng Diyos, check mo muna unang-una yung salvation. Kasi lahat ay nag-start sa salvation. Nag-umpisa yung pagiging bold ni Paul sa pagpe-preach ng gospel nung siya ay naligtas. Kaya siguraduhin mo muna, anak, na ligtas ka. Kasi yung taong ligtas lang magkaka-interes sa salita ng Diyos. Pag hindi ka nag-interesado sa salita ng Diyos, check. Always check the salvation. Alam mo kapatid, diyan ko pinalaki yung mga anak na yan Malalaki na yan. Lagi ko pang nire-remind, are you really saved? Are you sure you're saved? Kaya nga sabi ni Muraya, pati nga ako nagduda kung saved talaga ako Kasi laging tinatanong sa akin ni Daddy. Nagkaroon siya ng struggle sa salvation. Save nga ba ako? Kasi lagi kong tinatanong sa kanya mas maganda nang ma-remind ka sa salvation para meron kang, kasi pag hindi maliwanag yung salvation, hindi ka lalago. Walang lalagong pananampalataya kung hindi ka ligtas. Kaya nga may mga taong parang wala lang.
Parang wala lang. Bakit? Unsaved eh. Pwede lang siya mag-conform. Pwede siya magsuot ng necktie, magsuot ng maayos, mag-dress, magdala ng Bible, mag-soul winning. Kaya niyang gawin yun. Kasi nag-conform siya eh. Ginaya niya lang yung ginagawa ng mananampalataya. But deep inside, walang nabago. Bakit? Hindi niya talaga tinanggap ang Panginoon sa puso niya. Kaya siguraduhin mo, anak. No, hindi kita binibigyan ng duda sa kaligtasan mo. Kung tinanggap mo ang Panginoon, ligtas ka 100%. Pero kung ligtas ka, magbubungay ang kaligtasan na yan. Ha? Ang unang manifestation niyan, yung magkakaroon ka ng interest sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero kung matagal ka ng Kristiyano, hindi ka pa rin interesado, sabi mo, narinig ko na yan eh. Yung principle of repetition. Yan yung best teaching tools. Yung paulit-ulit hanggang sa mag-sink in sa isipan ng ating mga anak. Kesa yung alam niya na yan. Kala mo porque yung anak mo pupunta sa church, matino na yung anak mo, no, huwag kang magsiguro. Minsan sa church pa sila nakakita ng kaibigan na maglalayo sa kanila sa Panginoon. Bakit? Walang magulang nakasama sa church. Anong hinahanap nila sa church? Tigaw. Hindi ko alam kung anong tigaw. Sorry for the word, pero hindi ko alam yon. Narinig ko lang yun sa misis ko. Pagpasensyahan nyo kung ano man yung ibig sabihin nun. Basta, huwag kang maghanap ng tigaw. Ang hinahanapin mo katotohanan. Because if you search the truth, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. The truth will set you free. Dapat malaya na tayo sa pangloloko ng dyablo. Dapat malaya na tayo, hindi yung hanggang ngayon alipin pa rin tayo. Pakikinig pa lang, matagal mo natin na mapakinggan yan eh. Good listening attitude. Nahihirapan pa tayong gawin. Bakit? Hindi ko alam kung ano nasa puso at isipan mo. Pero kinakailangan mong magising. Sana naman ngayon ay mag-isip-isip ka, ligtas nga ba ako? Kung hindi mo sigurado, tanggapin mo lang si Kristo. Kung ikaw man ay nabigyan ko ng doubts, manalangin ka lang, Panginoon. Save me if I'm not saved. At bigyan mo ko ng appetite sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. And then sabi ni Paul sa verse 22, and now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witness in every city, saying that bands and afflictions abide me. Alam mo, isang bagay lang na nakita ko dyan, gusto kong makita nyo. Paul's affliction did not bother him. Are you listening? His affliction did not bother him to continue. No? Ano mang naranasan ni Paul na problema, affliction is a kind of problem, persecution. Ano mong pagpapahirap sa kanya, bunga ng mga persecutor niya. Hindi yun nagpatigil sa kanya para siya ay magpatuloy sa paglilingkod at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tapos tayo, konting sinat at lagnat pa lang, hindi na nga tayo makapunta sa church eh. Di ba, no? Masakit lang ng ulo, hindi na tayo makapunta para mag-practice ng choir eh. Amen. Of course, hindi ko sinasabing nag-aalibay ka, no? Kuya naman talaga naramdaman at hindi mo naman talaga kaya. Pero ako matagal-tagal nang sumasakit ang ulo ko eh. Matagal na talaga. Hindi ko nga, sabi ko nga may cancer siguro ako sa brain eh. Madalas masakit ang ulo ko, pero tuloy-tuloy naman ang pagmi-minister from then hanggang ngayon. No? Biro mo, pag natulog ka, dapat pagkagising mo, maayos na yung pakiramdam mo. Pero
Pagkagising mo, masakit pa rin ang ulo mo. Hindi maganda yun. Hindi magandang pakiramdam yun. No? Pero, ang sinasabi lang ni Apostol Pablo, yung kanyang affliction, anumang dinanas niyang kahirapan, hindi ito nagpatinag sa kanya para hindi siya magpatuloy. Kaya wag naman tayong, mahiya naman tayo sa patotoo ni Paul. Na konting bagay pa lang, ihintuan na natin yung ministry. Konting hirap pa lang, salamat sa Panginoon na marinig mo yung testimony ni Michelle. Mula first year pa lang, nag-second year, nag-third year, hanggang ngayong fourth year, merong struggle para siya ay pahintuin. Pero nakatapos din. Graduation sa September 6. Natapos yung requirements. Pero sabi ko, huwag ka muna magsiguro. Si Richie noon, graduating na, tapos na lahat, pero hindi pa rin graduate. No? Kaya, huwag tayong, kunin na natin yung dapat natin kuhanin sa patotoo ni Apostol Pablo. Para makapagpatuloy tayo, anumang affliction, anumang problemang dumating sa buhay natin, ay maliwanag sa ating isipan na magpapatuloy ako. Kasi pag hindi na-set sa mind natin yan, hihinto talaga tayo. Hindi madali mag-aaral sa Bible School, lalo kung ikaw ay magulang. Hindi madali Di ba, Raquel, hindi madali. Pero nagpapatuloy. Di ba? Kaya pag nag-desire ka, sabi nga ni Pastor Hill, pinasok mo na rin lang yan, i-enjoy mo na. I-enjoy mo na. Sanayin mo na yung sarili mo sa hirap. Kaysa sanayin mo yung sarili mo sa ginhawa, tignan mo yung mga anak natin na sanay sa ginhawa. Hirap natin silang turuan ng trabaho sa bahay. Ni kanyang pinagkainang plato, gusto niyang may maghuhugas pa para sa kanya. Ultimong kanyang pinagtulugan, may magliligpit pa para sa kanya. Diba? Nakakahiya yun. Meron tayong gayong anak, tapos bibisita sa ibang bahay, sa kamag-anak, nakikain. Hindi marunong maghugas ng plato. Hindi marunong magligpit ng hinigaan. Yung binisita mong kamag-anak, matutuwa pa yan. 1, 2, 3 araw. Pero pag tumagal ka ng 4 na araw hanggang pansamantagal, tapos hindi ka marunong maghugas ng plato at magligpit ng hinigaan mo, ay may inis na sa'yo, anak. Kaya magulang, turuan natin sila. Amen. Bagamat mahirap, sige lang, pinagsasabay-sabay, may magulang na pinagsasabay-sabay, trabaho, pag-aaral, pagtuturo sa anak, siya pa nagtuturo siya pa sumasagot ng module. Biro mo, magulang sumasagot. Kaysa magturo, siya na lang sasagot. Kaya yung anak niya naglalaro doon sa basketballan, walang natutunan. Yung nanay ang natututo. Kaya yung anak, anong grade na yon? Anong grade na? Grade 7, di pa rin marunong magsulat. Bakit? Kasalanan ng magulang. Magulang palagi sumasalo. Kapatid, mali yun. Pwede nating pagsabay-sabayin. Pwede mong turuan kahit nahihirapan ka. Kaysa ikaw ang gumawa. Sabi mo, anak, gumising ka na dyan! Oras na ng gising! Anak, magluto ka na, magsiga ka ng kahoy, nakakahiya kung yung mga 5 years old, 6 years old, marunong magsayang sa apoy, sa apoyan, dyan sa kahoy. Tapos ikaw, rice cooker na nga lang. Tapad ka pang magluto ng saing. Pagkagising mo, ang una mong hahanapin, kaldero. Ang bihira naman yan, anak. Minsan kasalanan talaga ng magulang. Kapatid, bagamat mahirap, huwag natin kakalimutan, it is our responsibility to teach them. It's our responsibility to teach them. No? Si Paul, anumang problemang dumating sa kanya, his affliction did not bother him to continue. Tuloy-tuloy lang, sige lang. Maraming basher, sige lang. Maraming marites, marisol, sige lang. Maraming pumipigil sa pagpapamilya mo, sige lang. Maraming pumipigil sa pagsisimba mo, sige lang. Simba pa rin. Maraming kumukontra sa pagsosoul winning mo, sige lang, soul winning pa rin.
Marami kumukontra sa pag-join mo sa ministry. Sige lang. Just continue. Like the Apostle Paul, his affliction did not bother him. Continue. Amen. Tama ba ang oras ko? May isang oras na ba ako? Kasi meron pa tong 17 points eh. Sabi niya sa verse 24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Alam mo, nakita ko dyan, Paul loved to preach more than his life and his career. He loved to preach more than his life or his career. Mas mahal ni Paul na mag-preach ng gospel kaysa sa kanyang sariling buhay at sa kanyang sariling career. Si Paul ay lawyer. Si Paul ay meron ng kabuhayan. May pangalan na si Paul. Pero sabi niya, he counted it but dung. Itinuring niyang lahat ng kanyang accomplishments sa sanglibutan na basura. So that I may win Christ. Para lang ma-win niya ang Panginoong Hesukristo. That's why he loved to preach more than his life and more than his career. Tayo, mas love natin yung ating buhay at yung ating career kaysa mag-preach o mag-share ng gospel. Amen. Gustong-gusto natin mag-aral para makatapos. Para ano? Para kumita ng pera. Para ano? Para makapagbigay sa church. Utot mo. Kasi nga yung baon mo, hindi mo mabawasan ng tithes eh. Tapos sabihin mo para makatapos, para makapagbigay sa church. Tapos yung baon mo, kahit na 100 yan, hindi mo mabawasan ng 10 pisong tithes. Tapos gusto mong makatapos para makapagbigay sa church, utot mo. Kaya nga kung ikaw man ay kinakausap ng Panginoon, sumunod ka na lang sa Panginoon. Huwag mo na lang bulahin ang Panginoon. Huwag mo nang kontrahin. Ayan na si Apostol Pablo, nasa kanya na lahat eh. Career, nasa kanya lahat. Yaman, fame, katanyagan. But he loved to preach more than his own life, more than his career. Kaya kuhanin na natin yung dapat natin kuhanin mula kay Apostol Pablo. And then, tapusin ko lang. In verse 26, sabi niya, wherefore I take you to record this day, that I am pure from the blood of all men. Alam mo, naalala mo dyan? Meron ka bang naalala sa talata na yan? Paul, sinasabi niya, he is no longer accountable to all men within his reach. Paul is no longer accountable to all men within his reach. No? Sinasabi niya, wala na akong pananagutan. Lahat ng nakatabi ko, lahat ng nakasama ko, nakapakinig sa gospel mula sa akin. Ikaw, ilan ay nakatabi mo sa upuan, sa sasakyan? Ilan na nakasama mo sa trabaho mo? Ilan na yung nakaklase mo sa school mo? Nakapag-share ka ba ng gospel? Para sabihin mo, hindi na ako accountable sa lahat ng tao. Si Paul nakakapagsabi siya boldly, hindi na ako accountable ka sa kanino man dahil lahat kayo, lahat sila ay nakapakinig ng gospel mula sa akin. Tapos tayo, takot na takot mag-share ng gospel. Tandaan mo, accountable tayo sa bawat tao na nai-encounter natin araw-araw. Accountable tayo sa Panginoon. Basahin natin. I-remind ko lang kayo. A familiar passage in the book of Ezekiel. Ezekiel chapter 3. In verse 18, the Bible says, when I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not a warning,
nor speaketh to warn the wicked from his wicked way, to save his life. The same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. That is our accountability. Na? Pag hindi mo napaalalahanan yung masamang tao sa kanyang kasamaan, hindi mo na i-share sa kanya yung gospel, meron tayong pananagutan sa Panginoon, kapatid. Pero sinasabi ni Paul, wala akong pananagutan. Bakit? Lahat ng nakasama kong tao na-sharean ko ng gospel. How about us? Nagkaroon ba tayo ng ganyang burden? Oo, agwanta na lang. Save naman ako eh. I don't care. Wala tayong burden. Pero si Paul, nagsasabi siya, wala akong accountability. Pero sa sinasabi ko sa bawat isa sa atin, mananampalataya, meron tayong accountability sa Panginoon. Meron tayong accountability sa Panginoon. That's why responsible tayo i-share ang gospel sa bawat tao na nai-encounter natin araw-araw. Anytime, any place, anywhere. We are accountable to all people. Amen. And the last, in verse 27. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Paul did not withhold. Yan ang ibig sabihin ng shun yan. Did not withhold, did not conceal, or keep back the counsel of God. The advice of God. The word of God. Sa madaling salita. Si Paul ay hindi niya withhold, hindi niya kineplang sa kanyang sarili yung salita ng Diyos kahit kanino. Kaya nga sabi niya, wala siyang pananagutan kahit kanino sa lahat. Bakit? Hindi niya withhold. He did not withhold the counsel of God. He did not withhold the word of God to anyone. How about us? Paano naman tayo? Meron ba tayong, hindi ba natin wini-withhold yung salita ng Diyos na nasa sa atin? O nasa sa atin lang tinatago natin at walang nakakaalam na Kristiyano tayo? Nagmamalaki ka pa. Alam mo, matagal na akong Kristiyano. Sa school namin, hindi man lang nila ako nakilalang Baptist. Kapatid, hindi yung compliments, nakakahiya yun. Amen. I hope the message is clear. Sabi ko sa prinsipyo diyan, our own testimony is an encouragement to others. Napakahalaga ng ating testimony. This is the testimony of the Apostle Paul. Testimony niya to. Totoong nangyari ito sa buhay ni Paul. At sinasabi ko sa inyo, ito dapat yung buhay natin. Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Magaling marunong makinig si Paul. Kaya nga sabi niya, nung napakinggan niya ang Panginoong Jesucristo, Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Ikaw, natunong mo na ba sa sarili mo, Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Ayan, binigay na sa'yo. Sabi ng Panginoon, sige, mag-aral ka sa Bible School. Sige, tuloy-tuloy lang, kahit anong mangyari. Tuloy-tuloy lang. Sige, magsuko ka ng buhay mo full-time in the ministry. Sige, tuloy lang. Huwag na tayong magdalawang isip. Because God is, the God of the Apostle Paul is also our God. And God of the Apostle Paul is real God. He is the true and living God. Amen. Huwag natin pagpalit yung totoong Diyos sa Diyos-Diyosan. Huwag natin ipagpalit ang Diyos. Amen. I hope the message is clear. That's the greatest testimony of the Apostle Paul. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Muli pinagpupuri kami at nagpapasalamat o Diyos sa natapos po namin pag-aaral ng inyong mga banal salita. Thank you so much for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso at isipan ng bawat nakapakinig po sa amin. Salamat po sa Panginoon, katapatan at kabutihan mo po sa amin. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.